Sa susunod na kabanata, nasasaksihan natin ang karangyaan ng Stella Academy na pinatingkad ng nagpapatahimik na araw sa umaga. Sa loob, naroon ang ating bida at ang kanyang mga kasama. Nakaupo sa likod ng mga pababang kahoy na mesa, inaamin niya sa sarili niya na matagal na siyang nakapagtapos ng kolehiyo, kaya medyo kakaiba sa kanya ang pagiging high school muli. Hindi nagtagal ay hinugot niya ang kanyang pocket watch. Nakikitang maganda ang pakiramdam niya sa pagkakaroon nito. Malamang, ang isang stellar pocket watch ay patunay na isa kang estudyante sa pinakaprestihiyosong Magic Academy. Ang sinumang nagmamay-ari ng pocket watch na ito ay pagtrato ng mas mahusay kaysa sa mga may lisensya ng Magic Warrior. Nagsisimulang mangarap ng gising ang ating bida tungkol sa paglabas at paggamit ng kanyang pocket watch. Magiging side attraction lang ang pamamasyal. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng klase at pumasok ang isang lalaking medyo seryoso ang ekspresyon. Inutusan niya ang lahat na umupo sa kani-kanilang mga upuan. Tahimik na tumitig ang ating bida habang binabanggit ng instruktor na ito na magsisimula na sila sa mga pagsusulit. Hinihiling niya na itabi ng mga mag-aaral ang lahat ng kanilang mga gamit maliban sa mga gamit sa pagsusulat at ipahayag na ang mga gumagamit ng salamin ay susuriin bago ang pagsusulit. Nananatiling kalmado ang ating bida na si Becuzal. Bagamat nagulat siya na ang entrance ceremony ay may kasamang pagsusulit, nagiging malinaw na ang curriculum ng Stellar Academy ay mas mahigpit kaysa sa alinmang universidad sa Korea. Dahil kumukuha ka ng pagsusulit sa iyong unang araw, inanunsyo ng instruktor na ang pagsusulit ay para sa paglalagay ng klase at sumigaw para magsimula ang lahat. Tinitigan ng ating bida ang kanyang question paper at nataranta nang mapansin niyang hindi niya alam ang sinasabi nito. Tila, ang pagsusulit sa paglalagay ng klase ay hindi lamang walang kaugnayan sa pagsusulit sa pagpasok, ngunit kilala rin para sa natitirang kahirapan nito. Ang mga mag-aaral ay karaniwang itinatalaga sa mga klase hanggang sa F at pagkatapos ay S, na nauukol sa mga resulta ng pagsusulit na ito. Iniisip lang ni Princess Hongbian ang kanyang trabaho habang inaamin ng ating bida na karamihan sa mga pwedeng laruin na karakter na ito ay mapupunta sa S-class. Sa kabilang banda, ang mga karakter tulad ng Becuzal, na pumasok sa akademya sa huling lugar sa gitna ng 1,141 na aplikante, ay automatikong maituturing na italaga sa F-class. Nataranta, iniisip ng ating bida kung maaari ba niyang buksan ang isang blankong pahina dahil nakapasok na siya. Iniisip niya kung ano ang posibilidad na paalisin siya ng mga ito ngunit naabala siya ng isang estudyanteng hindi masyadong malayo sa kanyang kaliwa. Si Mayu Seong, ayon, mukhang naiinip na ang henyo sa kabuuan nito at humikab pa ng konti habang nasa kanya. Sumulyap muli si Yuzal sa kanyang direksyon at sa lalong madaling panahon na pagtanto na tapos na si Mayu Seong sa pagsusulit. Malungkot na bamantong hininga ang ating bida at ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit nakakainip ang pamumuhay para sa henyo. Ito ay nagpapaalala sa kanya na ang likas na katangian ng karakter ni Mayu Seong ay pagkabagot. Kita mo, ipinanganak siya sa pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo at naghahanap dahil siya ang may pinakamaraming katalinuhan at talento. Masyadong madali para sa kanya ang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit ang kanyang mga aksyon ay maaaring mapagpasyahan bilang mabuti o masama. Depende sa kung ano ang ginawa ng pangunahing babae. Malinaw na ang maitim na demonyong mga tao ay magiging interesado kay Mayu Seong. Sa halip na mag-concentrate sa kanyang pagsusulit, itinuturing ng ating bida ang pamilya ng henyo bilang pinakamalaking isyu niya. Napagtanto niya na ang pagtitig kay Yuzal ay mas lalo niyang ikinukumpara ang sarili. Ang Becuzal ay nakakuha ng epiphany habang iniisip niya kung magagamit niya ang kanyang glasses sa pagsusulit na ito. Naaalala niya ang paggamit nito ng husto kapag gusto niyang mag-stack up habang nag-aaral sa library. Sinasabi na lang niya sa kanyang sarili na wala nang mawawala sa kanya at inilabas ang salamin sa bulsa ng kanyang dibdib. Bago pa man niya masubukan ang mga ito, lumapit sa kanya ang propesor. Nagtatanong kung para saan ang glasses. Nag-freeze ang ating bida sa kalagitnaan at inulit ng propesor kung paano niya inihayag na kung gagamit ng salamin. Susuriin muna ang mga ito. Kinukuha niya ang glasses mula sa ating bida para gawin yon. Tinitigan ng mga ito ng mataman at kumunat ang kanyang mga kilay.
Sa panic, ang ating bida ay nag-isip tungkol sa kung ano ang maaaring maging problema sa oras na ito. Obvious naman na kapag nalaman ng professor na may magic ang salamin ay baka mapatalsik siya. Para lumala pa, inaabisuhan siya ng glass habang nasa kamay pa ng propesor ang mga ito, na nagsasaad na naramdaman ang nawawalang bahagi ng salamin. Gustong malaman ng system kung gusto itong tawagan ng ating bida ngunit sumisigaw siya sa maliit na titik na dapat manatiling pareho ang sistema. Matapos tingnan ang mga salamin sa loob ng ilang oras, ibinalik ito ng propesor, at idinagdag na hindi niya maramdaman ang anumang mana mula sa mga ito. Pagkatapos ay sinabihan niya si Becuzal na magtanong muna sa susunod at ang ating bida ay ngumiti ng nakakatakot habang tinatanggap niya ang salamin. Sa loob-loob niya, nakahinga siya ng maluwag. Siya ay sapat na mapalad na ang mga orihinal na function ng salamin ay hindi gumagana sa oras na yon. Siya ay nagpatuloy upang ilagay ang mga ito at agad silang nagbibigay ng mga sagot sa mga tanong sa blueprint. Ang ating bida ay nasa sabik na talagang makikita niya ang mga sagot at tinutukoy ito bilang jackpot. Siya buckles down upang magsulat ngunit ang kanyang bagong takot ay nagiging unang lugar. Sinimulan niyang aliwin ang pag-iisip na makapasok sa e-class. Tanging ang propesor ay sumigaw na ang pagsusulit ay tapos na. Pagkatapos ay inutusan niya ang mga estudyante na ibigay ang kanilang mga papel, nang hindi naghihintay sa kanila. Gumagamit siya ng kanyang mahika upang tuldok-hilahin ang lahat ng kanilang mga sheet sa harap. Kaya ang papel ng ating bida ay madaling nakatakas sa kanyang hawak habang siya ay sumisigaw ng walang magawa. Napagtanto niyang 3 tanong pa lang ang tinapos niya pero hindi man lang kumikislat ang professor. Kaya wala sa sarili ang paglapit sa kanya. Tahimik na tinitingnan ng propesor ang iba't ibang papel hanggang sa makita niya ang isang bagay na sa tingin niya ay isang anomalya. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at habang nag-conclude ang ating bida na matatapos pa rin siya sa F-class, napansin niyang nagbubulungan ang guro sa harapan. Hindi nagtagal, sinigawan niya ang ating bida na ibigay sa kanya ang glasses sa mismong sandaling yun. Siya ay nagdaragdag ng pangangailangan ng madali ang pagkilos ngunit isang nalilitong Becuzal ay humingi ng kanyang tawad. Kinuha ng propesor ang baso at tiningnan ang mga ito sa ikalabing pagkakataon. Ayaw maniwala na hindi ito nabahiran. Pagkatapos ay pinapunte niya ang isa pang estudyante para sunduin si Dr. Green at agad namang sumunod ang estudyante. Ang ating bida naman ay nagtatanong kung ano ang maaaring mangyari sa propesor ng biglaan. Naaalala niyang isinulat niya ng malinaw ang kanyang proseso ng paglutas para hindi siya mapagkamalang manloloko. Ang ating bida ay naiwang nagtataka kung siya ay nahuli. Sinamahan sila ni Dr. Green sa bulwagan at tinanong siya ng propesor kung ano ang iniisip niya. Ininspeksyon ng doktor ang mga salamin bilang isang propesor ng magic engineering na siya at wala pa ring mahanap. Inamin lang niya na medyo kainahinala na kayang lutasin ng ating bida ang isang partikular na problema. Interesado lang ang propesor na malaman kung nandaye si Becuzal ngunit kinumpirma ni Dr. Green na hindi niya ginawa. Pagkatapos ay idinagdag niya na hindi niya maramdaman ang anumang enerhiya ng magic tool na nagmumula sa mga salamin o alinman sa mga item ng ating bida sa bagay na iyon. Nakatayo lang si Becuzal habang pinupuri siya ng doktor sa paglutas ng tanong gamit ang sarili niyang kakayahan. Siya ay tumawa at tinapak ang balikat ng ating bida. Ipinagtapat kung gaano kagiliw-giliw na nakita niya ang gayong henyo sa kanyang buhay. Sinabi niya kay Professor Lee Hanwell na humingi ng tawad sa ating bida at patnubayan siyang mabuti. Sinabi ni Mr. Hanwell na naiintindihan niya at hindi nag-aksaya ng oras na humingi ng tawad sa ating bida para sa hindi pagkakaunawaan. Inamin niya lamang sa kanyang sarili na siya ay nanloko at na magiging napakahirap kung gumagana pa rin ang mga orihinal na function ng salamin. Ngumiti lang siya sa propesor. Sinasabi sa kanya na nangyayari ang mga ganitong bagay at dapat siyang mag-ingat sa pagsulong. Natutuwa lang siya kung gaano siya kaswerte dahil hindi siya nahuli. Ang sabihing anumang bahagi ng Stella Academy ay anumang kulang sa pamantayan ay magiging kalapastanganan. Nang hapong yon, sa silid pahingahan ng propesor, si Mr. Hanwell at ang kanyang katulong ay dumaan sa katatapos na mga papeles sa pagsusulit. Interesado siya lalo na sa script ni Becuzal, kaya tinitigan niya ito na parang isang dyslexic na lalaki na naghihintay sa mga titik na muling ayusin ang kanilang mga sarili.
Maya-maya lang, may tumawag sa kanya mula sa likuran at saka lumapit sa kanya, nagtatanong kung ginagawa ba niya ang mga exam paper para sa mga freshman ngayong taon. Matapang niyang kinukumpirma ito ngunit ang ginang ay punong-puno ng buhay na siya ay nakangiti mula tainga hanggang tainga, na nagpahayag na narinig niya ang tungkol sa maraming mga interesanteng freshman na pinapapasok ngayong taon. Siya si Professor Edeltaman ng Stella Academy Council of Elders. Muli, kinumpirma ni Professor Hanwell ang kanyang haka-haka sa ilang salita hanggat maaari. Binanggit niya si Princess Hong Bion mula sa pinakakilalang pamilya sa Fire Class Magic, si Prinsipe Jeremy Scalvin na nalampasan ang lahat ng kanyang mga nakatatandang kapatid at nakoronahan sa edad na 12 dahil lamang sa kanyang mahiwagang katapangan, at sa huli, si He Wenriang, ang kahalili ng Magic Tower Master at miyembro ng Full Moon Tower. Nakangiti pa rin, binanggit ni Professor Edeltaman kung gaano kahirap magtakda ng mga tanong para sa napakaraming piling bata mula sa mga kilalang pamilya at idinagdag na nakakita siya ng maraming kawili-wiling mga tanong. Napangiti si Hanwell habang sinasabing natutuwa siya na gusto niya sila. Bumalik agad sa pagkakakunot ang kanyang mga kilay. Totoo sa mga salita ni Professor Edeltaman, ang mga tanong para sa placement test ngayong taon ay nagtampok ng bago. Ang unang 3 tanong ay ang mga mahirap para sa sinumang mag-aaral na nag-aral sa isang ordinaryong paraan upang malutas. Ang mga intensyon sa likod nila ay ang mga sumusunod. Ang una ay isang pagsusulit sa kakayahang umangkop upang makita kung ang isang mag-aaral ay maaaring lumipat sa susunod na tanong kapag napagtanto nila na maaari nilang lutesin ito. Ang pangalawa ay upang subukan kung paano lulutasin ng mag-aaral ang isang tanong na hindi lumalabas sa alinman sa mga aklat-aralin na kanilang pinag-aralan sa ngayon. Si Professor Hanwell ay patuloy na nakatitig sa booklet ng sagot ng ating bida habang tinatandaan niya na tapos na ang panahon kung saan nanaig ang pag-uusig at teorya. Ngayon, panahon na ng labanan gamit ang mabilis na paghuhusga at malikhaing pag-iisip. Sa katotohanan, ang mga tanong na iyon ay hindi nilayon upang malutas. Mas malala pa, mahigit 1,000 sa 1,141 na estudyante ang nag-iwan sa kanila na blanko at sa daang sumubok sa kanila. Karamihan sa kanila ay hindi nakasagot ng tama ng isang tanong. 3 lang sa mga bagong estudyante ang talagang nakakuha ng lahat ng 3 tanong ng tama. Si Mayo Seong, ang kababalaghang hindi alam ang pinanggalingan. Si Flame, isang karaniwang tao na kinikilala ng punong guro dahil ang kanyang mga talento ay malapit sa talento ni Yuzal. At panghuli, si Beck Yuzal, naiintindihan ng propesor kung paano nakakuha ng mahuhusay na marka sina Flame at Yuzal ngunit sigurado siyang nakuha ng ating bida ang pinakamasamang marka ng pagpasok. Talagang hindi niya inaasahan na sasagutin niya ng tama ang 3 tanong na iyon, lalo na't hindi niya kayang lutesin ang isa pang problema. Si Professor Edeltaman ay nakikialam sa pag-iisip ni Hanwell. Ipinahayag ang kanyang pag-aalala tungkol sa kung bakit siya interesado sa mga marka ng mga bagong mag-aaral. Pagkatapos ay inamin niya na mayroong isang mag-aaral na walang kabuluhan ang mga marka. Muling ngumiti si Edeltaman habang itinuturo niya na kahit na hindi mabilang na mga formula at equation ay hindi malulutas ang mga problema. Malulutas din ito ng isang tao nang walang alam. Pagkatapos ay tinanong siya ni Professor Hanwell kung sa palagay niya ay maaaring maging isang henyo ang ating bida, para lamang sa kanya na ulitin na maaaring ito ay lubos na nagkataon din. Tumalikod siya para umalis at pinapanood siya ni Mr. Hanwell. Napabuntong hininga siya sa pagkalito at tinitigan ang ating bida. Sa loob nito, may nakita siyang note na nakakabit at hinayla ito palapit para sa inspection. Lumalabas na si Beck Yuzal ay nabigyan ng espesyal na pagpasok dahil ang kanyang kontrol sa blink ay pinahahalagahan. Nananatiling nakakunot ang noo ng mga feature ni Hanwell dahil kinikilala niya na iba ang batang pinagbigyan ng principal. Sa wakas ay gamulong ang kanyang mga labi sa isang maliit na ngiti. Plano niyang alamin sa lalong madaling panahon kung espesyal ang ating bida o nagkataon lang. Ang ilang iba pang mga estudyante ay abala sa pagbubulong-bulungan sa kanilang mga sarili at ang ating bida na si Beck Yuzal ay bumalik sa klase upang marinig ang kanilang pinag-uusapan tungkol sa mga resulta na nakapost sa bulletin board.
Ang ilang mga mag-aaral ay na-stress tungkol sa klase na kanilang makukuha at ang isa pa ay inulit na binyantaan siya ng kanyang ina na hindi uuwi nang hindi papasok sa klase. Samantala, ang tanging pinagkakaabalahan ni Becuzal ay ang katotohanang kailangan niyang suriin ng personal ang kanyang resulta. Sa laro, maaari niyang suriin lamang ang kanyang resulta sa isang click. Anyway, sa bulletin board, ang iba't ibang klase ay nakamount sa make-and-tab na purple na mga hanay habang ang mga mag-aaral ay nagtitipon sa paligid nito upang suriin. Nakatawag ng pansin ang pagdating ng ating bida at nagtanong ang isa sa mga estudyante kung siya ang lumalapit. May isa pang binanggit na ang ating bida ay nakakuha ng 0 sa magic section ng entrance exam. Nanatili lang si Becuzal sa lupa habang patuloy nilang pinag-uusapan kung paano nakapasok ang isang tulad niya sa Stella Academy. Kinu-question pa nga nila ang standards ng school dahil sa kanya. Nagpa siya ang ating bida na i-swipe off ang kanyang walang isip na mga komento at lumapit sa board upang mabilis na tingnan ang kanyang bagong klase at umalis. Sinasabi niya sa kanyang sarili na hindi ito mahalaga at hinahanap ang kanyang pangalan sa klase ng F. Nagulat siya nang matuklasan niyang wala ito doon at nagulat siya sa lalong madaling panahon dahil napagpasyahan niya na maaaring nabigo siya sa pagsagot sa 3 tanong lamang. Nagsisimula siyang mag-isip kung mamamatay na ba siya ngayon, para lamang sa isang estudyante na banggitin ang kanyang pangalan pagkatapos makita ito sa pisara. Well, ang mag-aaral ay maaasar kaysa masaya. Na nagdedeklara na ito ay dapat na isang pagkakamali. Mabilis na sumang-ayon sa kanya ang kanyang kasamahan at nagpatuloy sila sa pag-uusap tungkol sa isang katulad ng USS mula kay Marquis Chekbala na pumasok sa klase na may ranggo 29. Nakatingin si Becuzal sa kanilang direksyon mula sa gilid ng kanyang mata habang iniisip nila kung bakit magiging maganda ang isang tulad niya kapag napunta si Kyle sa 17th place at lumabas sa isang klase. Kailangang tanggapin ng ating bida na may kakaibang nangyayari doon. Kaya lumakad siya para tingnan ito para sa kanyang sarili. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at nanlamig siya sa kinatatayuan. Sa ilang kadahilanan, nailagay ang pangalan ng ating bida sa S-class. Sa gulat pa rin, sinimulan niyang tanungin ang sarili kung bakit nasa itaas ang pangalan niya. Ayaw niyang maniwala at iniisip kung ano ang nangyayari. Bakit siya malalagay sa S-class, ang pinaka-espesyal na grado na pinapangarap ng lahat ng estudyante? Tingnan mo, ang Class S ay isang lugar kung saan nagtitipon ang mga pinaka-espesyal na estudyante ng akademya. Iba ito sa ibang baitang na maraming klase kada baitang dahil ang klase S ay may 41 na estudyante lamang at isang klase lamang. Hindi pa rin bagay sa ating bida na nailagay siya sa Class S na papikit siya at nangangati ang ulo. Lahat sa isang labanan upang maunawaan. Lumilitaw pa nga sa kanya na mas madalas niyang makakaharap ang mga pangunahing tauhan ng laro sa klase S. Ito ay masamang balita dahil ang mas maraming pakikipag-ugnayan sa pangunahing tauhan ay magpapaikli lamang sa kanyang maikling buhay. Mas malala pa, hindi man lang siya makapagpalat ng klase. Ang ating bida na si Becuzal pagkatapos ay nagpasya na panatilihin ang isang mababang profile kahit na ano. Tahimik siyang umiwas sa karamihan, sinasabi sa kanyang sarili na kahit papaano ay mapapamahalaan niya.